Itinanggi ng Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umunoy Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ang palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil crisis. Nakatutok si Ivan Mayrina. You swear to tell the truth? Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. May version din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulok daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Giit niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero Naku, may naniniwala pa ba dito kay Baba Black Sheep? Itsura pa lang, ilong pa lang, peki na eh. Putik mo naniniwala pa ba dito? sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP tulad Ang gara ni Amy, no? Spokesperson na rin ni Sara. Pusang... Amy, spokesperson ka ba ni Sara? Ha? Epal ka na masyado. No? Ang epal mo na, hindi ganyan dapat eh. Masyado kang ume-epal. Lahat na lang inipalan mo, hayop ka. Aray ko. Piling spokesperson tong baba na to. nang sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magte-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalam? Ang putik ko. Spokesperson si Baba, kadiri ang putik, kinampihan ibang tao talaga, no? Alam mo, nakakainis yung mga taong ganyan, eh. Alam mo yun? Dahil lang sa politika, naiinis ako sa mga ganyan, eh, yung mga dahilan sa politika po. Nagpapaka, aso? Asong ulol? Ama ni Senator Amy Marcos sa katotohanan. Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral. Aray, sakit. Alam mo, ganito po yan. Alam mo, Sara, hindi bigo ang pamahalaan. Kami ang bigo sa'yo, hayop ka. Bigo kami sa'yo. Wala kang kwenta. Wala kang kwentang government official. Ang alam mo lang manira.
Ano ba nagawa mo para magsabing paniwalaan ka namin? Aray ko. Diba? Bago ka sana magsalita, siguraduhin mong kapani-paniwala ka. Ikaw pa, puro ka nakaw. Puro ka absent. Puro ka gala. Aray ko. Oh, kung biguin pa mahala, anong gagawin mo? Hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Ilang oras po tayo Grabe, lakas nun ah. The brain that is it itself, grabe talaga. Ibig sabihin, in short, tanga. yung nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Tama! Tama! Huwag mo ipahid yung dumi mo, Sarah, dahil madumi ka. Huwag mo ipahid yung tae mo sa iba. Buhusan mo yung sarili mong tae dahil ang bantot mo na. Sobrang bantot mo na, Sarah. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sa pilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo Tama! at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang Ego talaga to eh. Si Rason nagpakulong sa'yo, bibintang mo sa Pangulo. Tingnan yung mga DDS po talaga, no? Tingnan yung mga DDS. Desperado na po talaga eh. Pinagbibintangan ni Kiko Barasagang animal na pusa na si BBM daw nagpakulong sa kanya. Ba't di mo tinanong si Rason, sinampahan ka, tsaka yung NUP? Hindi ka naman sinampahan ni BBM. Oh, anak ng weting talaga. Oh. nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sinong nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ng isang tanyag na artist ang mga pahayag sa impeachment hearing ni Ramil Madriaga ukol sa isang painting na iniregalo umano niya kay Vice President Sara Duterte. Git ng artist, siya ang nagbigay ng obra sa bise noong 2021 pa. Nakatutok si Mark Salazar. Yan na, yan na. Sa pagharap Ito po ang issue ngayon, trending po, yung painting na pinagkakaguluhan po, hindi daw po binigay ng scholar ni Ramil. Pakinggan natin. ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory questions ng mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May siya po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa bise noong 2021, noong mayor pa siya ng Davao. Aniya, anumang pahayag na salungat dito ay walang katotohanan. Iginid din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito.
Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kumbinsido ang ilang kongresista Alam nyo, yung painting na po niya yan, ito po talaga yan. Sino malaman? Ito po talaga yung painting na yan. Puro fake news eh. Aray ko. Balik tayo sa painting. Aray ko. Diba? Yan po talaga ang painting. Aray ko. Diba? Ayan po original. Kitang-kita nyo naman po. Accurate. Buhay na buhay. Aray ko. Oh. Ang painting po na yan ay gawa sa tae. Diba? Kinulayang tae, taeng green, taeng blue. Aray ko. Oh. Anong tunay? Yon o ito? Ito ang tunay. Aray ko. Oh. Kaya puro fake news na lang yan eh. Oh. Fake news. Aray ko. Ano ang original? Yan ang original. Ayan na, alam nyo na ha. Oh. Yan po ang painting na yan ay ginawa po sa clay. Clay ng tae. Aray ko. na may probable cause para iakyat sa impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos kumpirmahin ng Commission on Audit na inisyuhan nila ng notice of disallowance ang bahagi ng confidential fund. Okay na, yung nireact natin kanina. O, yan na lang po. Di ba? O, yan po ang sinasabi ko. Yan po ang sinasabi ko, Sara. Pag nanakaw ka, hindi iniiwasan ng impeachment, sinasagot yan. Kaya, abangan po natin sa April 22 ang mangyayari.